po si V. Cortez at ang aking pinakapoging asawa, Ako po si Kong, vlogger po. Taga ano pala tayo? Taga Las Piñas. Las Piñas. Itong bahay na to, na-acquire namin siya 2023. Tapos, hindi ganito siyang bahay. Kumbaga may nakatayo ng bahay dito. Ang ginawa namin, Renovate. nung nagka-perang konti, pina-renovate namin siya na ganito. Kasi dati dito kami nakatira sa kabilang bahay. Ngayon, hindi na kami magkasya. Pero intended talaga namin to na maging bahay namin na solo. Kumbaga nag-ipon lang kami. Tapos nung nakaipon kaming konti, pinatayo namin tong bahay na to. Tapos after nun, ayun, ganito yung ginawa sa kanya. Itong area na to, dating pool to eh. Makikita sa vlog ko yun eh. Kasi nag-gym kami dati dito eh. Ito yung lugar na nag-gym kami dati. Tapos, ganda na niya. Oo, tapos nung nagpapagawa kami ng bahay, nakita namin na may mga space na mas maganda kung merong halaman. Kaya, thankful kami kay Sardos Garden kasi mas ginawa niyang makulay yung aming bahay. Oo, sobrang sarap kaya dito pag umuulan. Oo, May diba? nakikita mo yung patak ng ulan, yan, may patak-patak dyan minsan. Tapos, minsan, di na nga nalilinis eh. Pero dyan, patak, nakikita mo yung labas. Ako ang pinaka gusto ko pag mahangin. Diba, nandiyan kami, nanonood kami nila Kidlat. Tapos gumagano'n yung mga halaman. Oo. But usually, ang nilalagay, paintings, gano'n. Pero kaming live na, yung background namin, halaman talaga. So, yun din naman yung pinaka-concept nung ginawa natin to, di ba? Para nakikita natin yung mga halaman dyan. Kasi sayang eh, minsan na, may mga area ng bahay na nalalagyan ng halaman, pero hindi naman na-appreciate lagi. Kasi parang masa section siya na tago, gano'n. Lalo kung hindi naman tayo, hindi ka naman super plantito talaga na, yung mabusisi sa mga halaman. Kaya, napakaganda nung nung ginawa dito sa Pag may mga namin. bisita kami, ang unang nakikita yun. Kasi may pa-spotlight pa. Pag madilim, mas maganda to pag madilim. Paggabi. Naiilawan Nakaka-relax siya. Ganun yung niya. Nabibigay niyang vibes. Mag-invest in garden. Parang... Ako talaga nag-push sa'yo. Sabi ko, maglagay tayo ng mga halaman, maganda. Hindi, talaga siya eh. Kumbaga, kahit kami nung mga bata pa kami, yung mga magulang namin, punta ako sa bahay nyo, nakita ko eh, kahit sa bahay namin nung bata kami, kahit sa simpleng paraan, kailangan may design yung bahay mo eh. Parang prerequisite siya ng bahay eh. Parang di mo siya matatawag na bahay na talagang complete package kapag wala kang garden sa paligid or at least halaman man lang paikot ng bahay para disenyo. Kasi siya yung nagbibigay ng contrast eh. Diba? Nung contrast dun sa bahay. Kasi yung mga bahay ngayon, very monotonous na ang kulay eh. Tama? It's either white, black, gray, di ba? Dahil nga, ewan ko, pagiging minimalist na ng mga tao ngayon, nagiging modern. Ewan ko, yung modern, yung kulay less. Samantalang dati, kung maalala nyo, ang kulay dati bahay, yung bahay namin, green, yung katabi namin, orange, ganun tindahan. Tama, di ba? Pero ngayon, pakontihan na lang ng kulay. So, yun yung nadadagdag ng mga halaman, yung vibrant na color sa bahay mo. Which is napakaganda nun, visually. Siyempre, pag may bisita ka, di ba? Makikita nila, ay, ang daming Kumbaga, nakakadagdag siya sa overall beauty. Kasi kahit gaano kagandang bahay, kapag, imagine mo yung bahay na walang halaman, hindi ko ma-imagine eh. Parang kahit gaano siya aganda kung walang halaman, parang, alam mo yun, may kulang sa kanya. So, ayun. And lahat ng magagandang bahay, makikita mo, kahit simple yan, kung maganda ang pagkakasetup ng halaman, ng garden, kahit simple yung bahay, di ba? Correct. Ang laki ng impact niya. So, yun ang dahilan. Yun kasi yung kukumpleto ng bahay namin. 'Di ba? Imaginein mo to, kunwari glass lang siya, may ganyang space. Kung wala yung halaman, parang boring, parang may kulang. So talagang ang sabi ko talaga nung conceptualize na hindi mo kaya ang conceptualize. Na sabi ko. Hindi, pero nung sinabi ko na magkakaroon kami ng glass wall, ma'am, patapos na yung bahay namin. Gusto po sana namin ng halaman. And hindi kami nagkamali sa pagkuha sa Sardos Garden. Kasi kahit yung bahay namin, yung pang loob, meron din silang mga available na halaman. Meron din pang labas. And ang kinuha talaga namin, yung mga low maintenance na halaman. Kasi hindi naman tayo yung araw-araw na maaalagaan, maglalagyan ng mga dyan. Tama. So basta diligan ng umaga. Yan. Carry bells. So, yun yung mga pinalagay namin. And makikita nyo sa bahay namin, yun talaga yung kumukumpleto. So, thank you so much. Sardos Garden. Ayan. Yan yung requirement ng masayang pamilya. At saka, Siyempre, requirement ng masayang pamilya. may masayang tahanan. Sabi niya, ang requirement daw ng masayang pamilya halaman. Masayang tahanan. Oh, bakit Meron mga tao ang ginagawa, niyayakap nila yung puno kasi napapasa yung energy. Totoo yun! Oo, totoo. Talagang- Yun yung sinabi ni ma'am. Sabi niya, pag meron daw akong mabigat na pinagdadaanan, kausapin ko yung halaman. Kausapin ko. Ikaw nga, niyakap mo ang puno. Hindi, ilalabas mo lang. Totoo yun, meron yun. Meron siyang nabibigay sa'yo na Kaso lit nung isa dyan kailangan medyo malaki yung talagang yung trunk niya kasi mas malakas yung energy nun. Parang nahihigo
hinihigop niya lahat ng mga bad omen sa katawan. Well, anyway, yon. Hindi, nakakagaan talaga ng feeling kapag, ano. Oo, kasi buhay yan eh. Ako nga, pag niyakap mo yan, anak mo, yakapin mo, di ba? Halaman ko ba? Pwede mong itratong halaman kung ano. Na-discover ko yung Sardos Garden. Kasi nung ginagawa tong bahay, ako talaga naghahanap ng mga supplier. Lahat. Nagsusearch ako. Tapos pag may na-search ako, inaalam ko talaga. Nagre-research ako ano yung gawa nila, yung mga feedback. Ngayon, nakita ko yung Sardos Garden, nung nakita ko yung page nila, ang dami talagang magagandang feedback. Tapos hindi ako nahirapan kasi wala akong idea sa paghahalaman. Hindi talaga ako plantita. Ngayon, nung pinapunta ko sa Sardos Garden para tingnan yung bahay, ang sinabi ko lang, ma'am, ito po yung mga lalagyan. Ano po kayang halaman? Kasi hindi ko alam kung ano ba, malunggay ba ilalagay, oregano ba, hindi ko talaga alam. Sila ang nag-suggest, kaya sobrang dali ng buhay ko. Ma'am, dito maganda ilagay ganito. Dito, itong corner na to maganda ito. So, hindi talaga ako nahirapan, lalo na sa mga taong walang idea, ano yung perfect na ilagay na halaman sa bahay. So, sila nag-suggest, tapos agad-agad, nag-suggest sila kung ano yung mga ilalagay na halaman. So, hindi ako nahirapan. Perfect. Si Sardos Garden yung napili ko sa dami nung nakita ko. Dahil sila yung may pinakamaraming magandang mga feedback. And then, tinignan ko yung mga ginawa nila mismo. So, sobrang nagustuhan ko kasi sobrang perfect nung nilalagay nilang halaman kahit maliit lang. Kasi di ba kadalasan, nahihiya yung mga tao magpa-landscape kung maliliit lang yung space. Di ba? Parang magpapa-landscape kapag ang laki ng space mo, parang garden. Eh di kami naman, hindi naman ganun kalalaki yung space namin. Pero nagawan nila ng paraan at saka nag-suggest sila ng mga tamang halaman na ilalagay dun sa mga available space namin. So, ako talagang satisfied ako sa mga nilagay nilang halaman sa bahay namin. Ikaw, ano masasabi mo, Sir Kong? Ganda. Basta may halaman talaga, maganda eh. Hindi kasi ako marunong tumingin kung ano yung ano eh. Basta nakikita ko halaman, maganda. Kasi sabi ko nga kanina eh, kahit simple ang bahay, lagyan mo lang yan ng nido na may halaman. Nag-iiba na agad. Di ba? Alam mo yung gano'n, nasa lata lang pero may halaman sa harap nung kahit kubo yung bahay niya. Pero di ba may dagdag na agad? What more pa yung ganito? Iba talaga. So, experience mo namin working with Sardos and Miss Lai, syempre sobrang dali ka trabaho. Actually, meron pa nga kaming mga adjustments na ginawa before eh. Pero sobrang dali. Lalo yung naalala ko yung inside na yung malaman. Ano tawag sa mga halaman pang loob? Indoor Interior- plant! Interior. Indoor plant. Interior plants. Indoor plant. Indoor plants. Okay. Ayun, sobrang dali nila kausap. Yun naman yung pinaka-importante, yung marami kasi pagkatapos kasing magawa yung bahay, isa pa yun. wala nang pakialam sa'yo after. So, yung aftercare ba? Ano man tawag sa'yo? After service? Kumbaga sa yung warranty. Kapag merong mga problema or pwedeng madali silang kausap, madali silang. Ito, nung sinushoot to 1 year ago na, yung unang gawa ng Sardos. Tapos nag-message na ako, ma'am, parang meron na ako concern dun sa halaman, pinuntahan nila kami agad. So, madali silang kausap. And nakakatawa si Miss Lai kasi siya mismo ang nandito para i-check yung mga halaman. Tapos, siya rin yung nagsasuggest ng anong tamang paso. O sa mga babae, kagaya ko mga nanay dyan, alam ko, yung mga simpleng bagay, kulay ng paso, anong itsura ng paso, ano tayo dyan na metikuloso. So, nagsasuggest din si Ma'am Lai at saka yung Sardos Garden, ano yung mga magagandang ilagay. Hinanapan talaga ako ng paso kasi meron ako, nagsusearch kasi ako, itong bahay namin, lahat to, chinek ko lang sa Pinterest. So, nakahanap ako ng paso sa Pinterest. Tapos ginawa ng ngayon, nakita ko sa Pinterest, gusto ko ng ganitong paso, Ma'am Lai. Nako, may hirapan tayo sa mo nakita yan. Pero nagawa niya ng paraan at ang mga paso namin dumating. Yan sa Pinterest yan yung mga ganyan. Yung mga minimalist. Pinabuo pa ata sa probinsya yan eh. Para lang. Pinaganon po. Alam mo yung ginagawa. Si Ma'am Lai daw ang si Ano tawag ng pottery ba yun? Pottery. Pa-pottery. Ganun pa yun. Ang daming hilig ni B. Cortez. Ang hirap naman nito. Laki naman. Ganun siguro yung Wala daw eh. Baka si Ma'am Lai na yung gumawa. Si Ma'am Lai daw yung nagbuo niyan. Oo. Para lang mapabigay yung request mo. Hindi, pero huwag kayong mahihiya sa mga, kahit wala siya sa anong laki ng ipapagawa nyo, kahit maliit lang yan. Kahit sobrang liit na corner, huwag kayong mahiya magtanong sa Sardos Garden. Kasi magsasuggest sila ng perfect na halaman para dun sa space na meron kayo. Kasi yan naman ang parang hindi ko alam kung anong mission and vision ng ng Sardos Pero kung ako makikialam, talagang mission and vision, parang bigyan mo talaga ng buhay yung bahay, di ba? Kung makikialam lang ako, and tingin ko yun naman yung Ano po bang vision? Yun ang ginagawa nila kasi yun yung ginawa nila sa bahay. Kumbaga,
regardless gaano kaliit or kalaki yung bahay mo, they'll do everything para mabigay yung magbigyan ng kulay yung. Pag makulay ang bahay, masaya ang buhay. Very very flip-topper. Ano daw vision and mission nyo, ma'am, papakialaman daw niya. Oo. O, yun! Which is yun. Positive energy. May positive energy na nabibigay yung mga halaman. Oo. Totoo yun. Kaya nga pag pinuputol ang puno gumaganti yan eh. Di ba? Ah. May ganun sila. Hindi yung puno yung gumaganti, yung nakatira doon na kapre. Hindi, yung puno mismo. Pag ginano mo sila, dahil may buhay sila, at some point, babalik at babalik siya. Oh, may ganun talaga. Ang pinaka-favorite kong part na ginawa ng Stardust Garden is ito. Itong part na, yung glass wall namin. Kasi, sala namin to eh. So, araw-araw ko siyang nakikita. Oo. Yun talaga, mga bisita, yan ang unang nakikita. Tama. Nakaka-relax talaga siya. Ako din, Ikaw, eh. anong favorite mo? Gusto ko yung yung pagpapasok doon ng harap. Ay, oo. May harap din kasi kami na Maganda yung doon, yung wala na hanggang ngayon minsan napapaisip, ay, pala yung bahay namin. Ang ganda eh. So may ganun pakiramdam. Oh, bahay pala namin to. Parang hanggang ngayon di pa rin nagsisingkin. So ganun yung niya. Yun yung, tong area na to. Maganda tong area na to. Baka di mo lang napapansin masyado. Uy, hindi napapansin ko yan. Lagi Kasi ko. ako doon ako pag nandun ako sa motor yun, nakikita ko eh. Ganda ng pagkakasalansan ng mga halaman dyan. Parang ginalugad talaga yung mga mga lupa eh, para lumabas yung ganda ng tawa ng tawa, nakakatawa. Nalugad. Ginalugad. Talagang kinalkal talaga yung mga kinalkal na. Ang Nawala. feeling ko, every time nakikita ko yung mga plants dito na nilagay ni Sardos and syempre ni Ma'am Lai, parang magaan yung buhay. Parang hindi mabigat. Yun yung parang kahit anong pinagdadaanan. Totoo yun Baka kahit nakakatawa lang paisipin, medyo badoy, corny, or cheesy siya. Pero pag nakikita mo yung fruit of flavors mo ba eh. Kasi kasama yan yung mga kahit halaman, di ba? Malaki yung nabibigay niyang sa'yo. Kumpiyansa o kaya gaan. Ikaw, anong feeling ko? Tawa eh. Ako, ang feeling ko talaga nung natapos, siya yung kumumpleto. Kasi kahit anong mahal ng bahay mo, ako yun yung naramdaman ko na. Kahit anong mahal ng bahay mo, pag walang halaman, parang hindi siya kumpleto. Basta ako, mas na-feel ko yung ganda at saka yung fruit of flavor. May fruit of flavor pa pala. May pasok doon ng halaman na usapin. Kumbaga kasama yun sa lahat. Alin ba yung halaman? Lahat! Buong bahay, in general, lahat. Baga yan. Hindi, pero imagine mo wala lahat ng halaman na to. Kaya nga, hindi nga maganda. Hindi siya maganda kahit gaano to kamahal or hindi naman mahal yung bahay namin, pero kahit anong interior mo, anong ilagay mo dyan ng mga table o mga magagandang upuan, para siyang patay kung wala yung halaman. Laging may kulang. Ganun yung pakiramdam. At saka nung hindi pa kami nakapag-ipon, wala pa kaming bahay. Alam ko na pag nagpagawa ako ng bahay, kailangan may halaman. Ganun ka-importante. Di ba, ang bahay pa lang natin dito, naglalagay na ako ng mga halaman. Bumibili-bili lang ako. Oo, yung mga maliliit na pang-indoor plants. Wala naman kami space dati paglagyan talaga eh. Kung ano na inabutan nating halaman yun Pero siguro si Tokyo, minsan, kapag umiiyak siya, dyan namin siya dinadali. Di ba? Pag umiiyak si Tokyo, minsan nabuburyong siya sa bahay. Uy, naaaliw si Tokyo dyan sa mga halaman. Tutoktokin lang namin, papakita namin halaman. Hindi, totoo yan. Ganun Lalo na pag ginahangin yan. Naaaliw Dadayin namin siya dito, tapos titingin na siya dyan, tapos titigil na siyang umiyak. Yun ang alam ko. Napapatigil siyang umiyak. Ganun ang nagagawa nung halaman sa kanya. Ako naman, ang natulong kay Kidlat niyan, nag-aaral na kasi si Kidlat, nag-homeschool siya, and meron siyang teacher na, nasa plants na sila. May napatubo siyang munggo dito nung nakaraan siyang munggo. So, munggo ba or nag-garden siya? Oo, nawala na lang namatay na ulit araw-araw niyang dinidiligan yan. So, nasa na si Kidlat na alam niya yung mga plants, living thing siya, na kailangan mo siyang alagaan everyday. Para mabuhay siya. Para mabuhay siya. So, na-appreciate na ni Kidlat yan. Minsan nga siya nagustong magdilig niyan di ba? Hindi, meron siyang namatay yun na sobrang sa dilig. May isa na sobrang sa dilig yun kaya namatay. Pero nung una, nagulat ako, tumutubo na. Kidlat's plant nakalagay. Nasa maliit lang na Paano ko nasabi na meaningful investment siya? Oo naman, worth it siya and meaningful investment siya dahil malaki yung igaganda nung bahay mo. Malaking addition siya sa bahay. Kaya ganun siya ka-importante para sa akin. Laging sulit yan basta ganyan halaman. Sa mga nagpapagawa ng bahay, sa mga nagbabalak magpagawa ng bahay o ngayon nagpapagawa ng bahay, number 1, wag niyong kalimutan talaga is yung pagla-landscape. Kasi yan yung magbibigay ng kulay at pinaka-importanteng kailangan yung ipagawa. Parang siya, nasa list siya. 'Di ba? So, ayun. Siya yung
final step ba, kung magpapagawa ka ng bahay, kailangan mo ng halaman. Kasi kahit gaano kaliit yung bahay mo, gaano kalaki, gaano kaganda, o gaano kasimple, siya yung pinaka Kung kaya naman, di ba, dapat laanan mo rin siya ng kumbaga part siya ng budget mo sa pagpapagawa ng bahay talaga. Pero normal na tao din naman kami. Parang gusto rin namin ng ng katahimikan minsan. Parang gusto mo rin ng Kasi pag lumabas ka ngayon, sobrang traffic sa labas, ganito ganyan. Pag may mga events kami, gusto mo rin ng pag-uuwi ka sa bahay mo. Kumbaga, relax ka. peaceful. Yung isip mo nakatuon lang sa pamilya, kung saan mo gustong So ako yun. Kasi marami na kaming mga sobrang gulo na ng trabaho namin, 'di ba? Parang sa internet, basta ang gulo ng trabaho na namin. So kailangan namin ng ganito para ma-relax kami. So ang laking bagay na meron kaming ganitong space, tapos lagyan mo pa ng mga halaman, 'di ba? Parang peaceful siya. Meron kaming peace of mind pagdating sa bahay. Dati kasi nakatira kami dito, lahat ng staff namin, tsaka kaming pamilya nandito na. So talagang ang pangarap namin ni Kong noon, magkaroon kami ng sariling space na pamilya lang. Ngayon, pag pumunta kami dito, parang naiiwanan mo na lahat ng trabaho mo Oo. Yun ang usapan namin ni Kong. Pag nandito kami sa bahay na to, hindi kami mag-uusap ng trabaho. Talagang about lang sa mga anak namin. Pero nagbablog kami dito. Nagbablog kami, pero pag gabi, may mga bagay na kayo hindi nakikita sa gabi. Yan ang pinaka-importante. Basta parang meron lang kami bang space na ito, hindi to trabaho, pamilya. Kasi itong pag lumipat na kami dyan sa banda dyan, work. trabaho na yung mga namin yan editing house namin, yung mga editor namin nandyan. Work. So parang nagtatransform kami. At dito, peaceful, di ba? Pag umapa kami doon, iniisip na yung mga anong ilalabas na vlog, anong content na gagawin. So talaga napakahalaga na meron kaming ibang space. Di ba da? Tama. Beautiful, peaceful. Vibrant, green, relaxing. Yun yung maganda. Nakaka-relax. So ayan maraming salamat sa Sardos Garden Team sa pagbibigay ng kulay sa aming bahay. Napakaganda ng inyong transformation na ginawa dito sa bahay namin ngayon. And syempre, sa mga darating pa na panahon, maraming salamat sa inyo guys. And ayun, sa mga gusto naman na magkaroon din ng napakagandang disenyo and landscape sa bahay nila, like, comment, and subscribe na sa Sardos para ma-update kayo or makakita kayo or makapamili kayo. Malay nyo may magustuhan kayo na landscape na pwedeng bumagay sa bahay nyo, or kung wala kayong idea, pwede kayo magtanong sa kanila para magkaroon ka ng alam pagdating sa halaman. Sardos Garden, maraming salamat dahil yung simple naming bahay, nagawa niyong sosyal. Yun talaga siya. Thank you, Sardos Garden! I love you! Thank you! So kung naghahanap kayo ng payaman na garden, I-message yun na ang Sardos Garden. yan! Gusto ko yan! Subscribe now and ring the notification bell. Gago!